Hi guys! Welcome and welcome back sa ating channel. For today's video, mag-share lang ako ng mga loan application kasi may mga nagko-comment pa rin guys kung ano ba yung mga legit na inuutangan ngayong 2025. So for today's video ay aking i-share based on my experience and based sa mga kung ano yung meron sa aking phone mga kaibigan. So before we go on, sa mga hindi pa nang subscribe, mag-subscribe na, i-hit ang bell button para ma-update kayo sa upcoming videos and tutorials. Alright, welcome and welcome back nga sa ating video for today. So, mai-share ko lang sa inyo yung mga application na aking ginagamit and yung mga iba ay wala akong loan kasi nga bayad na but andun pa rin sa aking phone. Ayan, so emergency purposes yung mga yung tawag dun guys. Alright, so ang unahin ko, before we go on nga pala ay disclaimer na ito pong mga application ay based on my experience and talagang inutangan ko sila nung mga time na talagang butas na butas po ang ating mga bulsa, ganyan. And most of them guys is isang ID lang ang kailangan, ayan, and mag-apply po tayo na or i-fill up lang po natin yung application, yung mga katanungan, ayan, and yung mga application na yun guys ay dapat po na magbayad tayo on time para yung credit score po natin or yung record po natin is good. No further guys, ito na ang unahin ko. Hindi po sila in order pero ang unahin ko po ay si G-Loan. Ayan. So meron po tayong utang as of now. Ayan. Meron po tayong utang sa kanila and installment up 6 months. Ayan. So, ang approve sa akin is yung 25 or is 25,000 pesos. So, paano nga ba ako nakapag-avail ng loan sa G-Loan? Ayan. So, mostly naman sa mga application guys ay yung trust, parang gano'n, na lagi po natin gamitin ang application. Lagi po natin ginagamit. Kumbaga, i-differentiate ko si PayMaya at saka si G-Loan para makita natin guys yung point ko, ganun. Kasi hindi ko masyadong ma-explain mga kaibigan. So, si GCash, laging ginagamit ko guys sa mga transaction, lahat ng transaction, pagbayad ng kuryente, ng tubig, ng boarding house, ng everything, ng pag mga benta, ganyan. Dito, doon pumapasok yung mga bayad, mga customer, ganyan. Yun po ang ginagamit ko. So, na-approve po ako kay sa G-Loan. So, nag-try lang ako kasi may nag-pop up na notification na pwede kong gamitin si G-Loan. Pero yung parang credit score ba yung tawag doon ay mababa pa. Pero inofferan ako na pwede ako makapag-loan sa kanila. So, nag-loan nga ako, I approve. And si PayMaya naman, ayan, bago ko siyang application sa aking phone kasi nga hindi ako marunong sa PayMaya. So, sinubukan ko lang siya guys. Sinubukan ko yung step by step ng loan. Pero hindi po tayo approve. Bagamat nasasabi ko na legit din sila. Yan. Pwede niyo subukan guys. Pero yun nga sasabihin ko sa inyo na lagi po natin gamitin yung application na iyon kung gusto nating makapag-avail ng loan sa kanila. So either G-Loan or GCash or PayMaya. So nasa inyo na guys. So ang next guys na aking i-share sa inyo ay si Shopee. So kay Shopee guys is merong 2 option kung paano tayo makapag-loan sa kanila. So una ay si Pay Later and pangalawa is yung S-Loan. So Pay Later matagal na ko na po siyang ginagamit. Ayan, so mataas na rin yung credit limit ko sa kanila. And minsan ay na-addict na rin akong mag-loan kasi nga syempre gagamitin natin yon pag nag-order tayo ng mga things. So pag may mga project ako na gagawin sa aking munting business ay dun po talaga and yun po aking ginagamit. And next is yung S-Loan. Ayan, si S-Loan lagi ko siyang ina-applyan kasi nga legit sila. Ayan, and under yun kay Cbank. So talagang legit mga kaibigan. And register sila sa SEC din. So, sa S-Loan ay pwede kang makapag-avail doon hanggang 100,000 pesos. Pero syempre wala pa tayo sa
puntong yon mga kaibigan. So, approve po ako lately. So, meron akong video. Kung i-scan nyo yung mga video ko is meron po akong review tungkol doon kasi nga approve po tayo. And sinubukan ko nga lang ng 1,000 pesos. Pero ang approve na amount is 25, approximately 25,000. So, pagkakaiba naman po nila si Shopee Pay or si Pay Later is for pambayad ng order natin. And si S-Loan naman is cash po nating matatanggap. And pwede natin yun ma-cash out gamit po yung ating Paymaya or ating GCash. So next na aking maishishare sa inyo na isang inutangan ko or utangan ko pa lang. Ayan, yung mga iba na, yung mga yung OLP, Peso Ready, Tala, Mabilis Cash, and then si Cashalo. So yun po yung mga ginagamit ko dati, bagamat ngayon ay wala pa akong utang, bagamat naka-standby yung paggagamitin ko sa mga importante na mga bagay-bagay. Kasi nga syempre hindi naman basta-basta na utang tayo ng walang dahilan, diba? So naka-standby lang sila sa aking telepono, aking phone mga kaibigan. So sila ay nangangailangan sila ng isang ID lamang. So nasabi ko na kanina na one ID lamang and we need to fill up yung mga information lang na andon. And pag approve na tayo ay goods na po. At lagi nating tandaan na tayo magbabayad on time para yung mga loan application na mga yun ay hindi tayo mare-reject pag magre-reloan na po tayo. And yung isang the best na application na akin may share is si BillEase. Ayan. So si BillEase ay super legit. Installment din sila mga kaibigan and ginagamit ito sa pag-order kay Lazada. Pero pag na-reach nyo yung parang maximum or pag lagi ginagamit, ayan, ay pwede natin silang ma-withdraw in cash po natin sila sa ating GCash, ganyan din siguro. Pero wala pa po ako doon mga kaibigan. Pero may share ko na sila ay isang legit na utang. So, ayun lang po yung mga masasabi ko na mga utangan na legit ngayong 2025. And of course, ay meron din yung mga iba like yung mga credit card, mga ganyan. Pero sundan natin i-discuss. Thank you for watching guys, and kung meron man kayong ma-share din na mga inutangan nyo na goods and legit ay please i-comment nyo sa baba. So yun guys, and thank you for watching. See you again on my next video.